Good morning guys. Dito na ulit tayo sa garahe natin. Doon sa last video sabi ko didetailin natin tong ating NMAX. Kasi nga, meron siya mga tama dito. Tapos may mga tama dito. Yan. So ngayon, ang plano natin, detailin natin to. Pero bago natin simulan, car wash muna tayo. Pagkatapos natin mag car wash, tatape pa natin lahat ng mga parts na kailangan. Like ito, itong ilaw, then lahat ng mga kanto dito. And same dito sa kaha. So hindi tayo professional detailer, no? Ano lang to, experiment lang. And based on experience din. Since nakapag-detail naman na tayo dati ng kotse, try lang natin siya i-apply dito sa motor natin. Not sure lang kung same yung result kasi ito, plastic to. And yung usual na dinidetail natin is kotse. Iba kasi yung lapat ng pintura kapag plastic and iba din yung lapat ng pintura niya kapag bakal. So ayun, car wash lang muna natin to guys, no? Tara. Yan o, mano-mano nga pala tayo guys, nagka-car wash ngayon kasi tinatamad ako mag-setup ng power spray. Ayun yung power spray natin. At tinatamad ako ngayon, bubusan ko lang to ng tubig. And ayun, simulan na natin yung pagtitape and pagdi-detail. Sana maganda yung kalabasan niya kasi ngayon lang ako magdi-detail ng motor. Tara. Ayun guys, no, nalinis na natin siya ng konti. Bala nilinis ko nga lang pala is yung mga pipitura natin. Yung ibang part hindi na. Kasi kakarwash din natin yan mamaya. And sa detailing products, ito lang yung meron tayo, no. Microtex. Ito yung matagal ko nang ginagamit. Tapos syempre, yung wax natin na ginagamit, Soft 99. Then, ayan, DA, liha, at saka backing pad. Tapos itong tape na gagamitin natin para i-tape yung mga gilid ng NMAX natin. Simulan na natin yung pagtitape and simulan na din natin yung pagdi-detail sa motor natin. Gulong bawal mo rin. Yun guys, no, tinapos natin itong isa, nag-testing lang tayo dito sa panel na to kung ano magiging itsura niya ng final output. And ayan, okay naman siya, makintab, ganda na reflection natin buo. Tapos yun, hindi ko na siya masyadong pinakaliha kasi nung niliha ko yung kabilang side, sumasama na yung pinturang itim. So yung kabila yata medyo malalim yung pagkakagasgas niya na naubos na yung top coat. And since plastic to, I think iba siya compared sa mga kotse. Kasi doon sa mga kotse natin dati na dinetail, kahit lihahin natin siya ng 1.5 then 2K, 3K, hindi naman siya nagkakaproblema. Pero dito sa motor natin, no, isang liha pa lang yung ginawa ko, which is 2K. Sumasama na agad yung pintura. So di ko na tinuloy. Ginawa ko na lang, niliha ko ng konti yung malalalim, then binapping natin. So bapping na lang yung nangyari. Malinaw naman yung reflection niya, no? Kita naman. Hindi lang siya sobrang unat kasi nga hindi natin siya niliha ng sagad. Makikita nyo. Ito yung sa kabilang side. Then sa kabilang side, ganun din. Hindi ko pa ito natapos. Yan, tinry ko lang. Kung makikita nyo, medyo malabo dito compared sa kabila. Tapos ito yung malalim yung gasgas. Ito yun, naubos na yung kulay niya. So I think kailangan na itong pinturahan ulit. Pero saka na siguro. For now yan muna. Okay naman siya sa malayo, hindi siya gaanong halata. Tapos yung sa harap, ganun din. Yun o. Ito medyo malabo pa to. Hindi ko pa to na papasadahan ng isa pa. Papasadahan pa ulit natin yun ng isa. Then itong kabila, ganun din. Tapos ito, papasadahan din natin yan.
Then ang pang sealant natin dyan ay soft 99 na wax. Ayun. Tuloy na lang natin yung sa ibang part, then balikan ko kayo kapag okay na. Yun o, tapos na natin tong kaha natin. Ganda, ang ganda labasan. Makintab na siya guys, no? Pero may kikintab pa yan. Pag nalagyan natin ng pangsarayan, mas kikintab pa yan. Tapos ayan, ito, kita pa din siya. Pero wala, ganyan talaga. Nabangasan eh. So kita nyo naman, iba yung kulay niya compared dun sa una natin or before natin siya bapingin. Ang ganda naman yung kinalabasan. Then gawin natin ngayon, try natin ilagyan ng wax kung mas kikintab pa siya. Pero mas kikintab pa yan. Tapos magiging iba yung dulas ng tubig sa pintura niya, di ba? Lagyan natin siya ngayon ng soft 99, then papakita ko sa inyo yung result. So kikintab siya, then yung beading ng tubig niya iba na. Hindi na siya masyado kakapitan ng dumi. Kaso yun nga lang, meron tayong mga black parts dito. Yan, yung mga yan. Kailangan nating lagyan din yan ng pangsara. Ang ginagamit ko doon ay Microtex din, pero yung sunshield. Pampadark ng mga plastic trims and ayun, pampasariwa din. So fresh naman to. Yun nga lang, may tama tayo doon ng isa sa kaliwa. Then yung dito sa kabilang mga gasgas na maliliit, naubos na natin yan. Ayan o. Pang! Kintab! Yung mga guhit-guhit na yan, mga wax yan, hindi ko pa napupunasan. Ang ganda, no? Kintab. Yun. Tara, lagyan natin siya ng wax. Yun, no? Ito nga pala yung ano natin, wax na gagamitin. Soft 99. Itong soft 99 na to, subok ko na to noon pa. Ito yung ginagamit ko kay Blue. Yung mga una kong pinopost sa TikTok na videos, ito yung ginagamit ko doon. Kung makikita nyo doon sa mga video na yon, sobrang ganda ng beading nito. Ito din yung ginagamit ko sa mga naging project natin na iba pa. And ito din yung gagamitin natin syempre sa NMAX natin. So bago na to kasi naubos ko na yung luma. Yan o, pintab. Pogi. Pogi na ulit. Lagyan na lang natin siya ng wax. Yun o, nalagyan na natin siya ng wax. Bale, hintayin lang natin tong mag-cure. Siguro mga 10 to 15 minutes. Then, babafingin natin siya ng hand buff lang naman. Babafingin natin siya ng microfiber towel. Then, wait lang tayo ng 15 minutes bago tayo mag hand buff ulit. Tapos, balikan ko kayo guys. Yun. Yun o. Na-cure na natin siya. Naka 20 minutes na. Yung application niya pala guys nito 5 to 15 minutes lang. Then kailangan na siyang punasan. Babafingin lang natin siya ng kamay ng konti. Then ayun o, kita nyo yan. Ang kintab. So pupunasan lang natin yung buong then car washin natin siya. So balikan ko kayo mamaya guys. Yan, tapos na natin siya i-wax. Damn, kintab boys, no? Ito din, no? Tayo na. Sulit na naman ang ating isang araw ng kalikot. Tanggalin muna natin itong mga to. Then, car washin natin siya. So, hugasan na natin ng konti. Pakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng beading ng tubig kapag gamit yung soft 99 na wax. Yan, natanggalin na natin siya ng mga tape. Hindi man na natin siya i-car wash, ipapakil ko pala muna yung wax niya. Then saka natin siya i-car wash siguro after 2 days. Pakita ko lang sa inyo yung itsura ng beading ng tubig niya kapag nadadaanan ng tubig. Yan boys, no? Nilipat natin yung motor natin. Dito tayo sa kabila. Kunin ko lang yung basahan kasi may nakita pa akong mga bakas ng wax. Yan. Ang kintab. Kintab niya, no? Tapos, ito yung itsura niya, no? Yung soft 99. Tignan nyo guys, yung gano'n ko siya kaganda mag-beading. Bang! Wala natitirang tubig. Yun, no? Diba? O, diba? Halos tuyo. Kasi ito pag hinipan. Boom! Ubos. Diba? Ganun lang. Ganun kaganda yung soft 99. Medyo mahal nga lang yung wax pero sulit yan, no? Try nyo guys. Okay yun.
proven and tested ko na sa mga kotse ko tsaka sa motor natin. No? Kintab. Ito din, no? Hey! Umakyat muna tayo dito sa kabilang garahe. Tingnan nyo naman. Kinis ang kintab. Ito yung sample, oh. Tagang. Yan, oh. Tayo yan, oh. Sa kabila, ganun din. Bang! Ito lang, hindi natin to nagawa ng paraan. Yan. Hindi ko lang kung kita. Pero kasi, ayan, oh. Kung makikita nyo dyan, medyo naubos na yung pintura niya dahil doon sa gas-gas. So, di na natin siya nagawa ng paraan na magandang buo pa din yung kulay niya. Pero, ayan, hindi naman siya ganun kahalata na. And makinis na din. Pati ito, hindi ko na ito niliha. Ayan, oh. Kasi nga, manipis yung pintura niya and baka mapanot. So, ganyan na lang siya muna. Yung tsura niya, ayan, oh. Kitab. Ayan, oh. Sarap mag-DIY guys pag ganito, no? May result. Ito din. Yan. Itong kabila, wala na yung gas-gas nito eh. Hindi ko na niliha yun, pero inubos ko na lang kasi pag plastic yata, ganun sa jack, mabilis maubos yung pintura compared sa kahan ng kotse. So, ayun. Yan na lang muna yung kalikot ulit natin guys sa ngayon, no? Hanggang sa susunod na video na lang. Thank you. Peace out. Bye-bye.